Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Garin, muling naghain ng COC bilang representante ng Iloilo 1st District. Muling naghain ng Certificate of Candidacy si Congresswoman Jonette Garin, bilang representante ng 1st District ng Iloilo. Nangako si Garin na ipagpapatuloy niya ang pagbibigay ng dekalidad na serbisyong publiko para sa mga Ilonggo, at sa buong sambayanang Pilipino. Siniguro ng kongresista magsusulong din aniya siya ng mga batas na magpapalakas sa kapakanan, at karapatan ng bawat isa tungo sa mas maunlad na lipunan. Binigyang diin din ito na ipagpatuloy ang mga health-related programs, upang matiyak ang kalusugan at kapakanan ng mga Filipino. Si Garin ay nag-akda at nag-co-author ng ilang mga panukalang batas na may kaugnayan sa kalusugan at bills, hinggil sa kapakanan at pamumuhay ng mga mamamayang Pilipino. Isa din si Garin sa mga may akda sa bagong batas ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Bilang Vice Chairperson ng Committee on Appropriations, kanyang sisiguraduhin na ang national budget ay nagagastos ng tama. Samantala, mga maghahain para sa kandidatura sa 2025 elections sa senatorial at party list race, sinalubong ng maulang umaga sa ika-6 na araw ng COC filing sa Maynila. Sinalubong ng mahina hanggang sa katamtamang buhos ng ulan ang mga senatorial aspirants at party list groups na maghahain ng kanilang kandidatura ngayong umaga sa Manila Hotel Tent City, sa pagpapatuloy ng COC filing na nasa ika-6 na araw na. Kanina, kauna-unahang naghain ng kanilang kandidatura ang Pinoy Workers Party List na sinundan ng API Party List, habang ang senatorial aspirant at singer na si Jimmy Bondoc sa ilalim ng PDP laban ang pinakaunang senatorial aspirant na dumating dito sa lugar, kung saan kasama niya si incumbent Senator Robin Padilla na agad namang sinundan ni Junbert Guigayuma, na isang IP mula Mindanao, na nagbabalak tumakbo rin sa Senado. Sa labas naman ng Tent City, ay hindi rin nagpatinag sa ulan ang ilang mga supporters na may kanya-kanyang dalang placards, streamers, at bandera para ipakita ang kanilang suporta sa mga grupo at individual na nagpapasa ng kanilang mga dokumento para kumandidato sa susunod na halalan. Ngayong umaga, nanatiling maulap at ang mayat-mayang pagbagsak ng ulan sa paligid ng Manila Hotel. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition.